Tugon, this happens noong July 26, 2014. I just want to share my experience about sa naranasan naming magkakaibigan noon sa room 124. Normal na ito na umaga, laging late as usual, kaya laging pinagro-rosary. Catholic school pala tong pinapasukan ko dati. And sabi-sabi, marami na araw namatay dito sa school na to. Back to story, nakasabay kong late yung 4 kong kaibigan mula sa circle of friends ko. And syempre, pag late, pinagro-rosary at dahil sabi ng mga madre na bawal na magstay sa labas during class time, pinalipat kami sa room 124. Etong room na ito ay abandonado nang simula nang mamatay dito yung isang teacher dahil sa heart attack. Nag-grocery na kami nun at tuloy-tuloy lang kami sa pagdadasal. Bale 5 kami nun. Kasama yung 4 ko pang kaibigan, 3 mystery na kami nun. And ako na yung magli-lead ng prayer. Sinabi ko na yung mystery that day at nag-start na kami ulit magdasal. Sa kalagitnaan ng pagdadasal namin, naririnig kong may isa pang tumutugon sa amin and iba yung boses. At pinagsasabi niya, akala ko, ako lang nakapansin. Pati na rin pala yung isa kong kaibigan. May third eye pala tong kaibigan ko na ito na tawagin na lang natin sa pangalang Maureen. Nagtingin ng kaming dalawa dahil sa boses at tumutugon na yun. Hinanap namin kung sino yun at wala naman kaming nakita dahil medyo malayo yung room na yun dun sa mga building na may mga estudyante. Fast forward. Sinabi namin sa mga kaibigan namin yon and nagtakbuhan kami papalabas ng room na yon. May nakakita sa amin teacher that time kaya pinuntahan kami agad at tinanong kung bakit kami nagsisigawan at nagtatakbuhan. Sabi na lang namin na may boses o anumang elemento ang sumasabay sa pagdadasal namin. Hindi kalaunan napansin namin na hindi nakadikit ang paa nito sa sahig. Yung pala siya yung multo na namatay sa room na yon at tumutugon sa amin.